Sexual ba talaga ang mga babae? Ito ang 3 sikreto na magpapabukas ng iyong mga mata. Hello, ako si Mara, 25 taong gulang, taga Batangas. Isang ordinaryong dalaga na mahilig makipagkwentuhan sa mga kapatid ko tuwing gabi. Sa mga usapang iyon, naisip kong ibahagi ang isang matagal ko nang tinatago, isang lihim tungkol sa tunay na kalikasan ng mga babae pagdating sa pagnanasa. Marahil ay iniisip nyo, lalaki lang ba ang may ganitong hilig? Hindi. Mas matindi at mas maingat lang kami kung paano ito ipinapakita. Sa simpleng buhay namin sa Batangas, madalas kaming magtipon ng magkakapatid sa maliit naming sala. At di mo akalain doon ko naobserbahan ang mga palatandaan ng pagnanasa ng mga babae, hindi lantaran, kundi sa mga maliliit na kilos at tingin. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 3 sikreto na hindi madalas napapansin. Hindi ito basta haka-haka lang, base ito sa mga karanasan at obserbasyon ko mismo. Una, sa mga tingin nila, hindi lang basta titig, kundi yung mga palihim at mahihinang pagtingin na nagpapakita ng kanilang pagkasabik at pagtataka. Pangalawa, sa kanilang mga sinasabi, mga biro na may halong pangaakit, mga usaping may bahid ng lambing na hindi nila sinasadya. At panghuli, kung paano sila kumilos kapag relax na sila, kapag nag-iisa o medyo nakainom, diyan mo makikita ang totoo nilang pagkatao. Hindi ito tungkol sa pagiging bastos o walang disiplina. Sa katunayan, karamihan sa amin ay bihira magpakita ng ganoong klase ng pagnanasa ng hayagan. Ngunit sa mga mata mo, sa mga salita, at sa mga kilos na tila walang malay, nakakubli ang isang daigdig ng pagnanasa na madalas ay hindi nauunawaan ng iba. Tulad ng sinabi ko, ang mga babae ay mas bihasa sa pagtatago ng kanilang tunay na damdamin. Hindi nila ito isinisigaw, kundi sinasabi sa pamamagitan ng mga maliliit na palatandaan na kailangang mabasa ng maingat. Ngayon, samahan niyo akong tuklasin ang mga ito ng isa-isa. Dahil kapag naintindihan mo ito, hindi ka na maluloko o maguguluhan sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Huwag mong isipin na ang pagnanasa ng babae ay kasing lakas ng baha o bagyo, ngunit kung ito'y naipon, mas malakas pa ito kaysa sa inaakala mo. At higit sa lahat, hindi ito kadalasang ipinapakita ng direkta, kaya mahirap makita. Kaya ako, si Mara, ay magbibigay ng lihim na gabay para sa inyo na tulad ko, nais lang makita ang totoo sa likod ng mga ngiti at sulyap. At ito pa lang ang simula ng kwento ko tungkol sa mga sikretong ito. Di mo aakalain kung gaano kalalim ang mga palatandaan na ito sa puso ng bawat babae. Sino ba ang mag-aakala na sa simpleng tingin lang, may tinatagong apoy na hindi mo pa nakita? Sa araw na yon, habang nakaupo kami sa maliit na kainan sa tabi ng baybayin ng Nasugbu, naisip kong simulan ang usapan tungkol sa mga bagay na madalas hindi binibigyang pansin, ang mga palatandaan ng pagnanasa ng mga babae. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang init ang hangin sa paligid namin. Ako si Mara, 25 taong gulang, at gaya ng ibang mga babae sa aming bayan, madalas akong mapansin sa mga simpleng kilos at tingin na hindi ko man sinasadya, nagdadala ng mga lihim na kahulugan. Ang usapan namin ng mga kapatid ko ay tungkol sa kung paano ba talaga ipinapakita ng mga babae ang kanilang damdamin pagdating sa pagnanasa. Laging iniisip ng karamihan, lalaki lang ang may ganitong gusto, pero hindi nila alam na ang mga babae ay mas matindi, mas malalim ang kanilang pinipilit itago, at kapag nagpakita sila ng interes, hindi ito halata, kundi nakatago sa mga maliliit na bagay na madalas hindi napapansin ng iba. Habang nagkakape kami, pinanood ko ang mga mata ng aking kapatid na si Lito. Napansin ko na kapag nagkukwento siya ng mga biro na medyo may bahid ng pangaakit, may kakaibang tingin siyang ibinibigay. Hindi simpleng pagtitig, kundi may halong pagtataka at pagkasabik. Yun ang unang palatandaan na gusto kong ibahagi. Ang tingin ng babae ay parang salamin ng kanyang kaluluwa, pero mas malakas pa itong nagpapakita ng pagnanasa kaysa sa salita. Hindi lang basta pagtitig sa mukha, kundi mga tingin na tila sumusulyap sa mga labi, leeg, at dibdib, mga bahagi na hindi niya direktang pinapansin, pero sa kanyang puso ay may apoy na naglalagablab. Parang naglalaro ang mga mata nila sa paligid mo na may bahid ng lihim na pagnanasa na kahit sino ay mahihirapang basahin kung di mo alam ang sikreto. Hindi mo malalaman kung saang bahagi ng paningin nila siya naglalandi, pero sa mga sandaling iyon, ramdam mo na may tinatagong damdamin sa likod ng simpleng tingin. At ito ay isang laro ng mata na tinatawag kong palihim na pag-aakit, hindi lantaran, ngunit napaka-epektibo.
Napaisip ako, bakit nga ba ganito ang mga babae? Siguro dahil sa kultura natin dito sa Pilipinas, mas pinipili naming maging mahinhin at may disiplina sa pagpapakita ng damdamin. Kaya't ang mga mata ang nagsisilbing tagapagsalita ng lihim na hangarin na ayaw naming ipakita ng direkta. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano naman sa paraan ng pagsasalita kahit ang mga biro at mga pasaring ay nagiging daluyan ng pagnanasa. Ngunit sa ngayon, alalahanin niyo muna ang kahalagahan ng unang palatandaan, ang mata na siyang nagsasalamin ng tunay na damdamin ng babae kahit pa siya'y nagtatangkang magtago. Hindi mo aakalain na sa isang tingin lamang, maaaring magbukas ang pinto ng isang lihim na mundong puno ng apoy na matagal nang nakatago sa puso ng bawat babae. Hindi lang sa mga tingin, kundi sa mga salita rin, may mga lihim na sinasabi ang mga babae na madalas hindi mo mapapansin kung hindi ka masyadong mapanuri. Ako si Mara, isang dalaga mula sa bayan ng Lipa, at sa mga usapan namin ng mga kapatid ko, napagtanto kong napakamaingat ng mga babae pagdating sa pagpapakita ng kanilang tunay na damdamin. Sa ating kultura, bawal ang pagiging lantaran, kaya mas pinipili naming gumamit ng mga pahiwatig, mga salitang may dalawang kahulugan, mga biro na may halong lambing at pang-aakit. Habang nagkakape kami sa isang maliit na tasahan sa poblasyon, napansin ko na kapag nagbiro ang aking kapatid na si June tungkol sa mga bagay na may bahid ng kalibugan, iba ang reaksyon ng mga babae sa paligid namin. May ilan na tahimik lang, may iba namang nagpapatawa ng bahagya, pero may isa na talagang tumawa ng malakas at tila mas nalalapit ang kanyang tingin kay June. Siya si Ella, isang kaibigan namin, na kilala sa pagiging mahinhin sa araw-araw. Ang ikalawang palatandaan na gusto kong ipaliwanag ay ang paraan ng pagsasalita ng babae. Minsan, sa mga simpleng biro o mga pahiwatig na tila walang mali siya, naglalaman ito ng mga lihim na intensyon. Halimbawa, kapag nagbiro kami ng mga yellow jokes o mga usaping may bahid ng sex, si Ella ang laging masayang tumatawa ng higit sa iba. Hindi lang siya nakikinig, kundi sumasabay pa sa pagkwento ng mas matapang na mga biro, isang senyales na ang kanyang isipan ay naglalaro sa mga ganitong bagay. Ngunit kapag tinanong mo siya pagkatapos, magtatakang sasabihin niyang, "Ay, hindi ko naman sinasadya, nagbibiro lang ako." Ngunit alam ko na sa likod ng mga salita niya ay may tinatagong pagnanasa, isang pagkagusto na hindi niya gustong ipakita ng direkta. Ito ang tinatawag kong ambiguous flirting o ang paggamit ng mga salita bilang sandata para subukan ang hangganan ng interes at pagtanggap. Bukod dito, madalas din nilang ginagamit ang mga salita na may kaugnayan sa pagtulog bilang code para sa pagnanasa. Halimbawa, pag-uusap tungkol sa hindi pagkakatulog o pagod sa gabi, paulit-ulit nilang binabanggit na gusto na nilang matulog ng maaga o na hindi sila nakatulog ng maayos kagabi. Sa kultura natin, ang tulog ay maaaring literal, pero sa mga pagkakataong ito, may mas malalim na kahulugan na ipinapahiwatig, a subtle way to hint at their desires without being obvious. Kapag narinig mo ito, huwag agad mag-isip na puro pagod lang ang dahilan. Sa halip, unawain mo na ito ay isang lihim na pahiwatig na naghihintay ng iyong tamang tugon. Sa ganitong paraan, sinusukat nila ang iyong interes at kung handa kang maging kasabay sa kanilang mga nararamdaman. Minsan, nakakaaliw ding panoorin kung paano nila ginagamit ang mga biro at mga salita upang maglaro ng damdamin. May halong pag-aalinlangan, halong lambing, at minsan ay may konting kalikutan. Subalit, hindi mo dapat isipin na ito ay simpleng kalokohan lang. Sa likod ng mga biro na iyon ay mga lihim na pagnanasa na gustong iparating, ngunit may kasamang disiplina at respeto sa sarili. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko naman kung paano lumalabas ang totoo nilang pagkatao kapag sila ay relax na, kapag nasa pribadong lugar o kapag medyo nakainom na sila. Doon mo makikita ang tunay nilang sarili at kung gaano kalalim ang kanilang mga pagnanasa na madalas ay tinatago sa araw-araw. Ngunit sa ngayon, isipin mo muna kung gaano kahalaga ang mapansin ang mga palihim na sinasabi sa mga salita ng babae. Hindi ito basta mga biro lang, kundi mga lihim na mensahe na naghihintay na maintindihan. Sa bawat tawa at bawat salita, may nakatagong apoy na unti-unting naglalagablab sa puso nila.
Minsan, kapag ang mga babae ay nakakalabas mula sa kanilang mga formal na balat at nakaka-relax na, doon mo makikita ang kanilang tunay na pagkatao, ang mga lihim na nais nilang itago sa araw-araw. Ako si Mara, isang dalaga mula sa bayan ng Lipa, at nakita ko ito sa maraming pagkakataon, lalo na kapag kami ay nagkakasama-sama sa mga simpleng salusalo o kapag may inumin na pumapainit sa paligid. Alam mo yung mga pagkakataon kapag medyo lasing na sila o kaya ay nag-iisa lang sa kanilang kwarto, di mo na mapipigil na lumabas ang kanilang mga totoong saloobin at pagkagusto. Sa ganitong mga sandali, nawawala ang lahat ng pagkukunwari at nagiging mas bukas ang puso at isipan nila. At dito ko napagtanto na ang mga babae ay may mga pagnanasa na napakalakas, ngunit matindi rin ang kanilang pag-iingat sa pagpapakita nito. Halimbawa, may isang gabi kami ng aking matalik na kaibigan na si Liza. Nagkita kami sa isang maliit na bar sa bayan ng Lipa at kahit kilala siya bilang isang mahinhin at mahiyain na babae sa araw-araw, nang medyo lasing na siya, nagsimula siyang magkwento ng mga dating karanasan niya sa pag-ibig. Habang nagsasalita, napansin ko ang mga halong pagkahiya at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Parang naglalaban-laban ang kanyang hiya at ang pagnanasang matapat na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, hindi na niya itinago ang kanyang mga damdamin. Sinabi niya na dati siyang tahimik sa pagpapakita ng interes, pero ngayon gusto niyang maging mas bukas at mas totoo sa sarili. Ibinahagi niya kung paano siya umiwas noon sa pagiging masyadong malapit sa mga lalaki, ngunit sa ilalim ng kanyang pagiging mahinhin, gustong-gusto niyang maramdaman ang init ng pagnanasa. Isa pang palatandaan na aking napansin sa mga ganitong pagkakataon ay ang kanilang mga kilos. Paano nila inaayos ang buhok, paano nila hinahawakan ang kanilang mga sarili, o yung maliit na galaw ng kanilang mga kamay na tila sinasadya. Hindi ito basta-basta, kundi mga di inaasahang kilos na nagpapakita ng kanilang pagkasabik, na sa araw-araw ay tinatago nila sa likod ng ngiti at magandang asal. Kung minsan, kapag nag-iisa sila, gusto nilang magsuot ng mga damit na masikip o sekswal ang dating kahit na walang ibang nakakita. Parang isang paraan ito ng pag-aalaga sa sarili at pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang sariling katawan. Hindi ito para sa iba, kundi para sa kanilang sarili, isang lihim na paraan ng pagtanggap sa kanilang sariling pagnanasa. Sa mga pagkakataong ito, mas lalong lumalabas ang totoo nilang pagkatao na puno ng apoy at pagnanasa, na madalas ay hindi nila ipinapakita sa publiko. At dahil dito, kailangan nating maging matalino sa pag-unawa sa mga palatandaang ito, dahil dito mo makikita kung sino talaga sila sa likod ng kanilang mga maskara. Sa susunod na bahagi, sisimulan ko ng ibahagi ang mga karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga kalalakihan sa pagbibigay kahulugan sa mga palatandaang ito. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-intindi sa mga kilos at salita ng mga babae, kaya't mahalaga na matutunan natin ang tamang paraan upang mabasa ang mga ito nang hindi nagkakamali. Ngunit bago tayo dumako doon, isipin mo muna kung paano nagbabago ang isang babae kapag siya ay napapalibutan ng tiwala at kalayaan. Diyan mo makikita ang tunay niyang pagkatao, na puno ng lihim na pagnanasa na handang lumabas kapag nakatagpo ng tamang pagkakataon. Marami na akong naobserbahan sa mga usapan namin ng mga kapatid ko at mga kaibigan, at isa sa pinakadelikadong bahagi ay kung paano mali ang pagkaintindi ng karamihan sa mga kilos at salita ng mga babae. Ako si Mara, mula sa Lipa, at ngayon ay gusto kong ilahad ang unang kalahati ng totoong pangyayari kung paano naiiba ang tunay na kahulugan ng mga palatandaang ito sa mga babae, lalo na sa kung paano ito madalas ma-misinterpret ng mga kalalakihan. Isang gabi, nagkita-kita kami ng mga kapatid ko sa bahay namin sa Batangas. Kasama namin si Ella, isang kaibigan na matagal ko nang kilala. Sa kanyang mga kilos napansin ko ang mga palatandaan na may mas malalim siyang nararamdaman. Yung mga tingin niya na palihim na umaakyat mula sa kanyang mga labi, ang mga maliliit na ngiti na tila may sinasabing lihim. Ngunit ang mga kapatid ko ay tila hindi ito napapansin. Para sa kanila, normal lang iyon, o baka naman puro biro lang ang nangyayari. Habang nag-uusap, may mga pagkakataong sumasabay si Ella sa mga usapin na may bahid ng kalibugan, nagdadagdag pa ng mga malikot na biro na mas matapang kaysa sa mga sinasabi ng iba.
Pero pag tinanong siya pagkatapos, itatanggi niya ito at sasabihing, nagbibiro lang ako? At dito nagsisimula ang problema. Marami sa mga kalalakihan ang naniniwalang kapag tinanggi, ibig sabihin ay wala talagang intensyon. Ngunit para sa mga babae tulad ni Ella, ito ay bahagi ng kanilang paraan ng pag-iingat, ang pagtatago ng tunay na damdamin sa likod ng biro at pagtanggi. Isang kapatid ko, si Lito, ay nagtanong sa akin, paano mo malalaman kung totoo siyang interesado kung ganito ang ugali niya? Ang sagot ko, kailangang pagmasdan mo ang kabuuan ng mga palatandaan. Hindi sapat ang isang tingin lang o isang salita. Kailangan mo ring basahin ang mga maliliit na kilos, ang pag-uusap, at ang mga sandali kung kailan relax na relax sila. Ngunit hindi lang iyon ang maliintindihan ng mga lalaki. Madalas din nilang ipalagay na kapag ang babae ay palakaibigan o palabiro, ibig sabihin ay may gusto siya. Ngunit hindi ganoon kadali. May mga babae talagang natural na palabiro at bukas sa pakikipagkaibigan pero walang kahit anong romantikong intensyon. Dito pumapasok ang pangatlong palatandaan na aking tatalakayin sa mga susunod na bahagi. Sa usapan namin, naisip ko rin ang mga pagkakataong may mga babae na gumagamit ng mga biro na may bahid ng lambing, pero kung susuriin mo ang kabuuang kilos nila ay makikita mong hindi talaga sila interesado. Ang tunay na interesado ay may mga palihim na paraan para ipakita ito. Isang tingin na may kislap, isang ngiti na may dalang pang-aakit, o kahit isang galaw na kusa nilang ginagawa kapag kasama ka. Habang pinag-uusapan namin ito, napansin ko ang kakaibang timpla ng saya at tensyon sa paligid. Parang may mga lihim na gustong sabihin pero ayaw pa nilang isiwalat ng lantaran. At dito nagsimula ang isang kakaibang kwento na hindi ko inakala na mararanasan ko mismo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang ikalawang kalahati ng pangyayari, kung paano nga ba nagpatuloy ang usapan, at paano ito naging simula ng mas malalim at mas personal na paglalakbay sa mga lihim ng pagnanasa ng mga babae. Hindi mo aakalain kung paano ang mga simpleng biro at mga tingin ay maaaring magbukas ng pinto sa mga matagal ng tinatagong damdamin na matindi ang sigla sa puso ng isang babae. Hindi ko akalain na ang mga simpleng palatandaan ng pagnanasa ng mga babae ay magdudulot ng ganitong klase ng pagkalito at pagtataka sa akin. Ako si Mara, mula sa Lipa, at sa mga pagkakataong iyon, tila ba nagising ang aking isipan sa isang bagong mundo ng damdamin na matagal ko nang hindi pinagtuunan ng pansin. Pagkatapos ng aming usapan sa bahay namin sa Batangas, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nga ba sana naging maayos ang lahat kung ang bawat kilos at salita ay naunawaan ng tama. Nakakagulat na madalas ay hindi natin nabibigyang pansin ang mga maliliit na senyales na ito. Mga bagay na para sa iba ay simpleng biro lang o malayang pag-uusap. Pero sa totoo lang ay may mas malalim na kahulugan. Sa isip ko, sana'y may paraan para hindi na magkamali ang mga kalalakihan sa pag-unawa sa mga palatandaang ito. Marahil kung mas bukas ang komunikasyon, mas magiging magaan ang pakiramdam ng bawat isa. Ngunit sa kabilang banda, naiisip ko rin na ang mga pagtatago at pag-iingat na ito ay bahagi ng kultura at personalidad ng mga babae, isang paraan upang mapanatili ang kanilang dignidad habang nilalabas ang kanilang tunay na damdamin. Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga sandali ng tingin ni Ella, ang mga biro na may halong lambing, at ang mga galaw ni Liza nang kami ay nagkita sa bar. Lahat ng ito ay tila mga pahiwatig na kailangang basahin ng maingat. Hindi ito basta mga palatandaan ng pagnanasa lamang, kundi mga pahiwatig ng isang mas malalim na emosyonal na koneksyon na naghahanap ng tamang tugon. Kung ako ang tatanungin, malaki ang naitutulong ng pagiging mapanuri sa mga ganitong senyales. Hindi lang para malaman kung may gusto sa'yo, kundi para rin maintindihan ang mga damdaming hindi sinasabi ng direkta. At sa ganitong pangunawa, nagiging mas matatag ang relasyon, hindi lang sa romantikong aspeto, kundi sa pagkakaibigan at tiwala. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang tanong, paano kung mali ang pagbasa mo sa mga senyales? Paano kung ang mga palatandaang iyon ay simpleng biro lamang o pagkakaibigan? Ito ang mga bagay na lagi kong iniisip, lalo na kapag naramdaman kong may halong kalituhan sa mga kilos ng mga babae sa paligid ko. Dito ko rin naisip na mahalaga ang respeto sa bawat isa. Kahit na may mga palatandaan ng pagnanasa, dapat laging igalang ang desisyon at hangganan ng bawat isa.
Hindi lahat ng senyales ay nangangahulugang pahintulot o pagsang-ayon, kaya't sa bawat pagbabasa ng mga palatandaang ito, kailangan ng tamang pag-iingat at malasakit. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko ang unang bahagi ng isang hindi inaasahang pangyayari, isang plot twist na magpapabago ng lahat ng aking pananaw tungkol sa mga babae at kanilang mga lihim na damdamin. Hindi mo aakalain kung paano nag-iba ang kwento sa isang iglap lamang. Kung ang mga mata, salita at kilos ay mga lihim na wika ng pagnanasa, paano kung may isang lihim na hindi ko pa nahuhuli? Isang lihim na magpapabago sa aking pagkakaintindi sa mga babaeng nakapaligid sa akin. Hindi ko inasahan na isang gabi sa bayan ng Lipa ang magiging simula ng isang hindi inaasahang pangyayari na babaliktarin ang lahat ng aking paniniwala tungkol sa mga babae. Ako si Mara, at narito ang unang bahagi ng kwentong magpapabago ng aking pananaw. Nagkita kami ng mga kaibigan ko sa isang maliit na kainan malapit sa plaza, kasama si Ella na matagal ko nang kilala bilang mahinhin at palaging maingat sa kanyang mga kilos. Ngunit ngayong gabi ay may kakaibang aura siya. Sa una, hindi ko mapansin, pero habang tumatagal ang gabi at unti-unting lumalalim ang usapan, napansin kong palihim niyang nilalaro ang kanyang buhok at panay ang mga sulyap niya sa akin. Hindi na parang dati, kundi tila may ibang intensyon. Sa isang pagkakataon habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang tumahimik at ngumiti ng may halong hiya at lambing. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na may gustong iparating ang mga tingin niya. Ang aking puso ay tila kumalabog ng malakas dahil sa di maipaliwanag na damdamin. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa inumin o sa kakaibang koneksyon na biglang nabuo sa pagitan namin. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang biglang may dumating na isang lalaki. Si Marco, isang kababata naming lalaki na kilala sa pagiging matapang at direktang tao. Sa kanyang pagdating ay nagbago ang atmosfera. Biglang naging masikip ang lugar at tila ba napuno ng tensyon. Napansin ko na tila may kakaibang chemistry si Ella at si Marco, mga tingin na may bahid ng kompetisyon at pagtatangka ng pag-aagawan. Sa gitna ng usapan, hindi ko mapigilang mapansin na si Ella ay tila nagdadalawang isip, may mga sandaling tila nag-aalinlangan siya sa mga sulyap ni Marco, at may mga pagkakataong siya'y tumitig sa akin nang matagal na para bang hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Dito ko naisip na may mas malalim na kwento sa likod ng kanyang mga kilos, isang kwento ng pagnanasang matagal na niyang tinatago. Habang umiikot ang oras, ang dating mahinhin at maingat na si Ella ay tila unti-unting nawawala ang kanyang pagkukunwari. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na lumutang sa aking isipan. Isang lihim na hindi ko pa naririnig mula sa kanya na maaaring magpapabago sa takbo ng aming samahan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang ikalawang bahagi ng plot twist, ang paglalantad ng isang hindi inaasahang katotohanan na magpapabago sa lahat ng aking pagkakaalam tungkol kay Ella at sa aming samahan. Hindi mo aakalain kung ano ang aking matutuklasan. Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa at mga palihim na pagtatangka na aking kailangang unawain. Hindi ko inasahan na sa paglipas ng gabi sa Lipa, isang lihim ang unti-unting bubukas, magpapabago sa lahat ng aking pagkakaalam. Ako si Mara, at ito ang ikalawang bahagi ng kwento ng plot twist na nagdulot ng malaking gulat at pag-aalinlangan sa akin. Habang umiikot ang usapan sa maliit na kainan, napansin ko na si Ella ay tila nagiging mas malaya sa kanyang mga kilos. Nang bigla siyang tumigil sa pagsasalita at tumingin ng diretso sa aking mga mata, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga susunod na salita. "Mara," sabi niya ng bahagya ang tinig, "may gusto akong sabihin sa'yo na matagal ko nang itinatago." Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin, pero naramdaman ko ang tensyon sa hangin. "Ano yon, Ella?" Tanong ko ng may halong kaba at interes. Napailing siya at dahan-dahang lumapit. "Hindi lang ako basta mahinhin na babae." Ang kanyang pag-amin, marami akong nais na itago, mga pagnanasa at damdamin na matagal kong kinikimkim dahil sa takot at pag-aalinlangan. Napatingin siya kay Marco na nakangiti sa isang paraang hindi ko inaasahan, parang may pinagsasaluhan silang sikreto. Dito ko naunawaan na si Ella ay may dalawang mukha,
isang mahinhin at maingat sa harap ng iba, at isang mas matapang at mapusok kapag nasa tamang tao o pagkakataon. At ang kanyang pagnanasa ay hindi basta-basta. Ito ay isang apoy na matagal nang naglalagablab sa kanyang kalooban, ngunit pinipili niyang itago sa mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Marco, at sabay silang ngumiti sa akin nang may halong lambing at kasabikan. "Hindi mo kami kilala ng lubusan, Mara," sabi niya, "pero ngayong gabi, malalaman mo ang totoo." Ang gabing iyon ay puno ng mga usapang puno ng kahulugan, mga titig na naglalaro sa pagitan ng tatlo, at mga kilos na nagpapahiwatig ng isang relasyon na higit pa sa nakikita ng iba. Ang dating mahinhin at maingat na babae na kilala namin ay may lihim na buhay na hindi namin inaasahan. Naramdaman ko ang halo ng pagkagulat, takot, at pagkasabik sa puso ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan ito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang mga babae ay mas komplikado kaysa sa aking inaakala. At sa likod ng kanilang mga ngiti at mga biro, may mga apoy na naglalagablab ng tahimik. Sa susunod na bahagi, ilalantad ko ang matinding emosyon at mga pangyayari na sumunod sa gabing iyon, kung paano nagpatuloy ang aming kwento sa gitna ng mga lihim at pagnanasa na unti-unting nababalot ng komplikasyon at tensyon. Hindi mo aakalain kung paano nagbabago ang mga bagay kapag ang mga lihim ay nagsimulang lumutang sa ibabaw, at paano ito nagdudulot ng mga bagong tanong at pag-aalinlangan sa puso ng bawat isa. Ang gabing iyon sa Lipa ay naging isang apoy na hindi ko inaasahang papatayuin. Ako si Mara, at narito ang rurok ng kwento kung saan ang lahat ay naging mas matindi, mas masalimuot, at puno ng tensyon na hindi ko inaasahan. Habang lumalalim ang gabi, ang dating malumanay na usapan ay naging isang laro ng mga titig, mga salita na may tinatagong kahulugan, at mga galaw na naglalaman ng lihim na pagnanasa. Si Ella, na dati maingat at mahinhin, ay unti-unting nagbukas ng kanyang puso at katawan, na para bang pinapayagan niya ang apoy na matagal nang nananahan sa loob niya na sumiklab. Napansin ko kung paano niya nilalaro ang kanyang buhok, paano niya hinawakan ang baso ng kanyang inumin na may bahid ng lambing, at ang mga tingin niya kay Marco at sa akin na puno ng pagnanasa at pag-aalinlangan. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, na tila ba bawat galaw ay may dalang lihim na kahulugan na kailangang intindihin. Si Marco naman ay hindi nagpahuli. Ang kanyang mga salita ay puno ng lambing at bahid ng pang-aakit, ngunit may kasamang tapang na nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa relasyon nila ni Ella. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang kanilang samahan ay hindi basta-basta. Ito ay puno ng komplikasyon, damdamin, at mga lihim na pinipili nilang itago sa mundo. Ako naman, si Mara, ay nasa gitna ng lahat ng ito, isang tagamasid at kalahok sa isang kwento na puno ng mga lihim at pagnanasa. Ang aking mga mata ay nagbabantay sa bawat kilos, at ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pagkagulat at pagkasabik. Hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin ang naaakit sa kakaibang laro ng damdamin na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nananatiling malinaw. Ang mga babae tulad ni Ella ay may mga pagnanasa na matindi, ngunit matalino silang nagtatago nito. Ang kanilang mga mata, mga salita, at mga kilos ay mga lihim na mensahe na kailangang basahin ng maingat. Ang gabing iyon ay naging isang hyperbole ng lahat ng aking natutunan, isang sandali kung saan ang mga damdamin ay sumabog at naghalo sa isang apoy na mahirap patayin. Ang bawat tingin, bawat ngiti, bawat galaw ay naging bahagi ng isang masalimuot na kwento ng pagnanasa at pagtatangka. Sa susunod na bahagi, papalapit na tayo sa resolusyon ng kwento, ngunit hindi pa nito ibubunyag ang katapusan. May isang malalim na tanong na nananatili. Paano matatapos ang gabing ito at ano ang magiging epekto nito sa aming samahan? Isang cliffhanger na mag-iiwan sa inyo ng pagnanais na pag-usapan at alamin pa ang mga susunod na kabanata. Hindi mo pa rin aakalain kung saan aabot ang kwentong ito at anong mga lihim pa ang matutuklasan sa likod ng mga mata ni Ella at sa mga salita ni Marco. Ang apoy ay patuloy na naglalagablab at kami ay nasa gitna pa rin ng isang kwento na puno ng misteryo at pagnanasa. Habang papalapit ang huling oras ng gabing iyon sa Lipa, ramdam ko ang bigat ng mga lihim na bumabalot sa hangin. Ako si Mara,
At narito tayo sa pasimula ng pagtatapos ng isang kwento na puno ng pagnanasa, pagtataka, at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa gitna ng mahinahong ilaw ng maliit na kainan, nakatitig kami sa isa't isa, si Ella, si Marco, at ako. Ang tensyon sa pagitan namin ay parang kuryenteng dumadaloy sa bawat titig at bawat hininga. Hindi ko matiyak kung saan patungo ang gabing ito, ngunit alam kong may malaking pagbabago na paparating sa aming mga buhay. Si Ella, na dati maingat at lihim, ngayoy tila naglalakas loob na ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, puno ng pagnanasa at pagdududa, na parabang naghahanap ng kasagutan sa aming mga titig. Si Marco naman ay nakangiti ng may bahid ng kumpiyansa, tila handang yakapin ang anumang kalalabasan ng gabing ito. Ako, bilang tagamasid at kalahok, ay napapalibutan ng mga katanungan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga palatandaang ito? Paano ba namin haharapin ang mga lihim na unti-unting lumalabas? At higit sa lahat, paano kami magpapatuloy matapos ang gabing ito? Sa mga sandaling ito, naisip ko na ang pagnanasa ay hindi lamang isang apoy na kailangang apulahin, kundi isang apoy na kailangang maintindihan, isang apoy na nagbibigay init sa bawat relasyon, ngunit nangangailangan ng tamang gabay para hindi masunog ang lahat. Ngunit bago pa man namin masagot ang mga tanong na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang pumasok, isang tawag, isang mensahe, o isang taong dumating na magbabago ng lahat. Hindi ko pa matukoy kung ano ito, ngunit ramdam ko na ang kwento namin ay hindi pa tapos. At dito nagtatapos ang aking kwento sa gabing iyon. Isang gabing puno ng pagnanasa, lihim, at mga tanong na nag-iiwan ng matinding pag-usisa. Ano kaya ang susunod na hakbang? Ano ang mangyayari sa aming tatlo? At higit sa lahat, ano ang tunay na kahulugan ng pagnanasa para sa bawat isa sa amin? Sabay nating tuklasin ang mga sagot sa susunod na kabanata ng aming kwento, isang kwento na puno pa rin ng mga lihim, pagnanasa, at hindi inaasahang pangyayari. Hanggang dito na muna, mga kaibigan, ngunit ang apoy ay patuloy na naglalagablab sa aming mga puso.